Nagpatuloy ang kwento nang pumasok ang ating bida sa eksena na parang nagliliwanag, na mayroong aura ng astig tignan. Agad niyang sinabi, narinig ko na may gustong bumili ng museum na ito. Dahil sa kanyang biglaang pagdating, nagulat ang manyak na lalaki. Nang makita ni Yakshuan ang ating bida, napatanong siya, Linzin. Samantala, ang manyak na lalaki ay nagalit at sumigaw, ikaw na naman, buraot na bata. Dagdag pa nito, mga gwardya. Itapon niyo tong gago palabas. Sumagot naman ang lalaking nakasalamin sa likod at sinabi, Mr. Cao, siya lang ang nag-iisang security guard na nagtatrabaho dito sa night shift. Dahil dito, nagulat ang manyak. Habang papalapit ang manyak kay Linzin na may balak siyang sipin, mabilis na inunahan ito ng ating bida at pinatalsik siya ng isang malakas na sapak. Dahil sa ginawa ni Linzin, sumigaw ang manyak, buraot na bata. Nang ahas kang saktan ako, habang hawak ang pisngi dahil sa lakas ng sapak ng ating bida, nagpatuloy ang manyak, gusto kong ipatapon ka. Isusumbong kita. Nang makikita nga na nilapitan ng ating bida si Yakshuan habang umiiyak sabay hawak sa mukha nito, dahil sa ginawa ng ating bida nagulat at namula nga si Yakshuan, hindi alintana ang kanyang mga magulang. Nang makita ito ng magulang ni Yakshuan, nagtanong ang ama, Shuangshuan, kilala mo ba siya? Sumagot si Yakshuan, ang pangalan niya ay Linzin, isa siya sa mga kaklase ko noong high school. Nagulat ang ama na patnin sa ating bida at sinabi, high school classmate. Bata, sa edad mo dapat nag-aaral ka para sa kolehiyo imbes na nagtatrabaho bilang security guard dito. Naiintindihan mo ba? Habang wala namang pakialam ang ating bida sa sinasabi ng ama ni Yakshuan habang binabasa ang kontrata, nagsalita pa ang ama ni Yakshuan, kung hindi mo naintindihan ang sitwasyon, humingi ka ng tawad kay Mr. Cao. Kung mawala ang deal na ito dahil sa'yo, kaya mo bang bayaran ang mga pagkalugi ko? Sa di inaasahang pangyayari, biglang pinunit ng ating bida ang kontrata. Nagulat ang lahat, lalo na ang mga magulang ni Yakshuan. Nagsalita ang ama ni Yakshuan habang pinupulot ang mga piraso ng kontrata, ano ang ginawa mo? Sumagot ang ating bida, bibilhin ko ang museum na ito sa halagang 1 bilyong yuan. Dahil dito, nagulat ang ama ni Yakshuan sa narinig sa ating bida. Agad na tumawa ang manyak na lalaki, hahaha, ang isang college student na buraot, gustong bilhin ang museum sa halagang 1 bilyong yuan. Kakainin ko ang dumi ko kapag naglabas ka ng 1 bilyong yuan. Walang pakialam ang ating bida sa pangungutya ng manyak na lalaki. Sinabi niya, oo, alam ko na. Pero kahit maglabas ako ng 1 bilyong yuan, alam kong hindi mo naman kakainin ang dumi mo. Nagtanong ang ina ni Yakshuan sa kanya, Shuangshuan, mayaman ba ang kaklase mo? Sumagot si Yakshuan, hindi ko rin alam. Nagsimulang mag-dial ang manyak na lalaki sa kanyang cellphone at sumigaw, hey, Xiangzi. May isang gago rito na nagkakalat sa loob ng museum. Dalhin mo ang mga tauhan mo rito at bugbugin siya ng gusto. Sa isip ni Yakshuan, Linzin, ano ang gagawin mo ngayon? Hindi ka dapat nandito. Lumapit ang ama ni Yakshuan kay Linzin at nagsabi, ganito na lang. Alam ko na narito ka rin para kay Shuangshuan, kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kung maipapakita mong mayroong kang 1 bilyon, at hindi bababa sa 500 milyon ang unang bayad, sayo na ang Wuji ang museum at si Shuangshuan. Sumigaw ang manyak na lalaki, siya Kamao, ikaw. Nagpatuloy ang ama ni Yakshuan, pero kung hindi mo kayang ilabas ang perang iyon, pipirmahan ko ang dating kasunduan kay Mr. Cao at magiging kanya na ang lahat, si Shuangshuan at ang museum. Nakikinig lamang si Yakshuan sa sinasabi ng kanyang ama, ngunit makikita sa kanyang mukha ang matinding emosyon. Nang ibinibigay na nagkontrata sa ating bida, nagpatuloy ang lalaki na may suot na salamin, Mr. Lin, ito ang bagong kontrata. Pareho pa rin ang lahat ng nakasulat dito maliban sa halaga at pangalan. Habang binabasa ng ating bida ang kontrata, naisip niya, ang kontratang ito ay puno ng libu-libong salita, pero sa totoo lang, 3 salita lang ang nilalaman nito, ipagbibili ang iyong anak. Sumigaw ang manyak na lalaki, sinasabi ko sayo, huwag mong isipin na basta ka na lang pwedeng magsabi na wala kang pera at makakatakas ka. Dagdag pa nito, ang mga tauhan ko ay darating na at hindi kanila palalayain hanggat hindi kanila nababalya ng buto.
Walang pakialam si Lin Xin sa mga banta ng manyak na lalaki. Habang paulit-ulit niyang binabasa ang kontrata, sa isip niya ay nagrereklamo siya, ang hirap talaga nito. Lagi na lang ganito, lagi na lang sakit ng ulo. Sa isip niya, habang tinitingnan ang larawan, sinabi niya sa kanyang sarili, nakakainis, kakaiba. Ano ba ang mali sa akin? Luha at alak ang sumasalubong sa manggas ng palda. Lumapit ang ating bida sa mga sulat na larawan at sinabi, ito ang tunay na halaga ng mga cultural relics. Napaisip naman ang apat na naruroon, ano bang ginagawa ng taong ito? Agad namang sumigaw ang ating bida, gusto kong baguhin ang mga detalye ng kontrata. Lumapit ang ating bida sa lalaking nakasalamin at sinabi, bro, baguhin mo ang mga detalye para sa akin. Sumagot ang lalaking nakasalamin, Mr. Lin, hindi ito basta-basta pwedeng baguhin. Agad namang nagsalita ang ama ni Yakshuan, hindi ako babawasan ng kahit isang kasing. Agad na sumagot ang ating bida at sinabi, ang 1 bilyon ay presyo lamang ng museong ito. Dagdag pa niya, ang mga artipakto sa loob nito ay hindi kasama. Sa narinig mula sa ating bida, napanganga na lang ang lahat ng naroon. Ipinaliwanag pa ng ating bida, ang mga bagay na ito ay walang katumbas na halaga, mga yaman ng museo na hindi maaaring tumbasan ng pera. Habang nagulat si Sia Yakshuan at namula pa sa mga sinabi ng ating bida, idinagdag pa ng ating bida, kaya't ang mga artipakto ay mananatili pa rin sa pagmamay-ari ng pamilya Sia. Lumapit nga ang ating bida sa babae at sinabi, si Sia Yakshuan ay may malalim na respeto at pagmamahal para sa mga relikya ng kultura, kaya't ang karapatan sa paggamit ng museo at pamamahala sa mga relikyang ito ay ibibigay kay Sia Yakshuan. Nagpatuloy pa ang ating bida, at para sa akin. Ako na ang magiging pinakamalaking shareholder, at ang mga karapatan sa desisyon ay nasa akin na. Si Sia Yakshuan ang magiging tagapamahala ng museong ito. Sia Yakshuan, pirmahan mo na ang kontrata. Habang nakatingin kay Yakshuan ang ating bida, idinagdag pa niya, kung kailangan mo ng pera sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling kontakan ako. At kung may problema bukod sa pera, hanapin mo lang ako. Makikita na namumula si Yakshuan dahil sa ating bida, kasabay ng pagtaas ng kanyang pabor-abilidad sa ating bida ng 20%. Nang i-swipe na nga ng ating bida ang kanyang card sa counter, lumabas ang mensahe, transaction amount 1 billion, successful. Habang ang lalaki at ang mga magulang ni Yakshuan ay napahawak na lang sa kanilang ulo at napanganga sa ginawa ng ating bida, at sinabi, tapos na. Tapos na. Sa isip ng lalaki na tila nanlulumaw na, sabi niya sa kanyang sarili, nagawa niyang maglabas ng 1 bilyon ng ganun-ganun lang. Gaano kaya kalaki ang yaman niya? Makikita sa mukha ng lalaking nakasalamin ang hindi makapaniwala sa ginawa ng ating bida. Tinanong naman ni Yakshuan ang ating bida, bakit mo kami tinutulungan? Agad naman sumagot ang bida kay Yakshuan, hindi ba sinabi ko na noon na ibabalik ko ang lahat ng relikyang iniwan sa China? Dagdag pa ng ating bida, ang mga artipaktong ito ay kayamanan ng mga tao ng China, hindi mga kalakal na pwedeng ibenta ng mga negosyante. Habang ang lalaki ay sumigaw sa ating bida at nagsabi, binili mo lang ang museum para ipagyabang sa harap ko. Lahat ng koleksyon sa museong ito ay hindi man lang umabot sa halagang 500 milyon, at nagawa mo pang sabihin na gusto mong ibalik ang mga relikya ng kultura mula sa buong mundo. Dagdag pa ng lalaki sa ating bida, kung may lakas ng loob ka, pumunta ka sa auction sa Japan sa susunod na buwan. Habang ipinapakita sa atin ang mga kakaibang relikyang ipapakita sa auction, tulad ng China's long-lost miles of mountains and rivers, at Glazed Goddess of Mercy, na bawat isa ay nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyon. Kung talagang mayaman ka, subukan mo at huwag ka lang magsalita ng patungkol dito. Agad na sumagot ang ating bida at nagsalita, sige, ikaw ang maghintay, kung sino man ang hindi pupunta ay apo ko na lang. Makikita na umalis na nga ang couple na lalaki kasama ang kanyang sekretarya. Pagkalabas ng dalawa sa museo, nagsalita ang sekretarya, Mr. Cao, itutuloy pa ba natin ang pag-aaway? Makikita na tumatakbo na rin ang mga tauhan na tinawagan ng couple na lalaki papasok sa loob ng museo. Agad na sinabi ng Maniokis na lalaki sa kanila, huwag na kayong makipaglaban, umalis na kayo rito. Sa isip ng Maniokis na lalaki,
Ang sinumang kaya maglabas ng bilyon sa isang iglap ay hindi isang ordinaryong tao. Ngayong pagkakataon, inaamin ko na ang pagkatalo. Hindi pa natatapos ang kanyang pag-iisip nang biglang may tumawag sa kanyang cellphone. Agad namang sinagot ito ng lalaki. Mula sa kabilang linya ng telepono, sinabi ng tumatawag, Kao Jun, naayos na ba ang pagbili ng museo na ipinagkatiwala sa'yo? Dagdag pa nito, bilang unang hakbang sa East Asian Artifacts Collection Program, ng Great Kamida Zaibotsu, hindi tayo pwedeng mabaigo. Agad namang sumagot ang Meniokis na lalaki at sinabi, Mr. Kamida, pasensya na. Maayos na sana ang lahat ngunit bigla na lang may isang batang lumitaw at ginulo ang deal para sa museo. Dagdag pa niya, pero huwag kang mag-alala, nagawa kong kumbansihin siya na dumalo sa auction sa susunod na buwan. At doon, magkakaroon ka ng pagkakataon na personal na pasukuan at ipahiya siya. Makikita natin na ang kausap ng Meniokis na lalaki ay isang matabang lalaki na may mga kakaibang artifact relic sa kanyang background. Tumawa ito at sinabi, hihihi, magiging interesante ito. Dagdag pa niya, may kasabihan sa China na ang tunay na dragon ay hindi natatakot sa apoy, at ang anumang pag-aari ko ay hindi maaagaw ng iba. Sumagot naman ang Meniokis na lalaki na tila kumpiyansa at sinabi, sa oras na iyon, makikita ko rin ang kapangyarihan ni Mr. Kamida. Bumalik tayo sa loob ng museo habang may nagsalita, matagumpay na napirmahan ang kontrata, at ngayon, si Mr. Lin na ang pinakamalaking at nag-iisang shareholder ng Wujiang Museum. Agad na nagpasalamat ang ama ni Yakshuan at sinabi sa ating bida, maraming salamat, Mr. Lin, sa pagliligtas sa pamilya Xia. Ganon din ang sinabi ng ina ni Yakshuan, salamat, Mr. Lin. Dagdag pa ng ina ni Yakshuan, gusto ka naming imbitahan para sa isang late-night dinner sa Howard Marriott Hotel. Nagsalita din ang asawa nito at sinabi, Shuang-Shuan, maaari kang uminom kasama si Mr. Lin. Ngunit sumagot ang ating bida habang patalikod at sinabi, hindi, may night shift ako. Kayo na lang ang kumain. Sa narinig mula sa ating bida, nanlaki na lang ang mga mata ng magulang ni Yakshuan. Kasabay noon, napangiti si Yakshuan sa sinabi ng ating bida, at makikita na tumaas ang kanyang favorability ng 10% para sa ating bida. Habang pababa na ang ating bida mula sa museo, sumunod si Yakshuan at tinawag ang pangalan ng ating bida, Lin Xin. Sinabi ni Yakshuan, talaga bang pupunta ka sa Great Japan sa susunod na buwan? Sumagot naman ang ating bida, oo, pupunta ako. Hindi ako yung tipong tao na nagbibiro lang. Sa sinabi ng ating bida, nag-alok si Yakshuan, pagdating ng oras, sasama ako sayo, pwede ba? Habang pinapakita ang kagandahan ng isang babaeng Yakshuan.